Magandang gabi po sa atin lahat at happy Sabbath. Para po sa ating pagsisimula ay tayo po ay magawitan. Atin pong awitin ang Par in the Blood. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would your evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, there is Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood. Come for a cleansing to call for His time. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His presence to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Para po sa ating opening song, tayo po lahat ay tumayo at ating pong awitin ang Give Me the Bible. To cheer the one who won the stars, no storm can hide that His precious beauty. Since Jesus came to seek and save the lost, give me the Bible, message shining, Thy light shall guide me into Precept and promise, love command, till night shall vanish in eternity. Give me the Bible when my heart is broken, when sin the grief of fears and fear. Give me the precious truth spoken, all concrete words to show my Savior. Thy message shining, Thy light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, love command, till night shall vanish in eternity. Give me the Bible, my second light, teach me the danger of this race below. That love of sin, when the gloom shall brighten, that light alone the path of peace can show. Give me the Bible, message shine.
Tayo pong lahat ay lumuhod para sa ating panalangin. Amang banal, dakila ka po sa lahat, Panginoon, sa gabing ito sa araw ng Sabat, Panginoon, ibinabalik po namin ang aming papurit pasalamat sa iyong dakilang pangalan. Salamat po, Panginoon, sa buong sanlinggo na ipatuloy pag-ingat sa amin, patuloy na pinagpapala sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Panginoon, sa gabing ito, patuloy po namin hinihiling ang iyong patnubay, ang pag-iingat, siya ang aming maranasan sa gabing ito, naway patuloy yung kaming pakaingatan, gayon din po ang mga kapatiran namin na papunta lamang po sa bahay-sambahan, patuloy nawa silang makarating sa bahay-sambahan ng masaya. Panginoon, patuloy din namin inadalangin ang may mga bahagi sa gabing ito. Ikaw po nawa ang siya manguna, ikaw po nawa ang magsalita sa magitan ng ang magbibigay, Panginoon, ng mensahe nagmula sa iyong banal na kasulatan. Naway ang bawat isa ay mabless at patuloy na maraming mga aral ang aming matutunan upang magamit po namin ito sa mga pang-araw-araw na pamumuhay. Patuloy po namin binabalik ang aming papuri at pasalamat sa iyong dakilang pangalan, kalakip ng pagpapatawad sa lahat ng aming nagawang mga pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Good evening, everyone, and happy Sabbath. I would like to acknowledge the worship leader who render and will be rendering their parts in our worship. The song service, pinangunahan po tayo ni Sister Queenie Ranes at sinundan po ito ng ating opening song, Give Me the Bible. Ang nanguna po na ating pambungad ng panalangin ay si Sister Melissa Masong. At bago po natin mga kapatid, mapakinggan ang salita ng Panginoon na ibibigay sa atin ni Brother Dodge Villaros ay mapapakinggan po natin ang special song ng mga kabataan. Para po sa ating pagsunod ng ating programa ngayong gabi, sunod na po natin ang special song ng mga kabataan.
Happy Sabat mga kapatid. Salamat sa pag-ibig, Panginoon. Napakagandang awitin mula sa ating mga kabataan. At tayo po ay nasa unang Sabat ng August. Ako po ay nagpapasalamat kay Brother Anis dahil after ng kanilang basketball paglalaro ay ikaw naman, kala ko maglalaro ko ng basketball. Yung pala ay ako pala ang magdadala ngayong Sabat na ito. So purihin natin ang Panginoon, mga mahal na kapatid. At ngayong gabi ay nais kong ibahagi sa inyo ang aklat ng Santiago, chapter 5 at sa versikulo 10 at 11. So ito ay kwento tungkol sa buhay ni Job, kaya ating balik tanawin ang kanyang masaklap na nangyari sa kanyang buhay na hindi natin ma-imagine kung mangyayari sa ating buhay ito ay sadyang napakahirap dalhin, mga kapatid. So, ang sabi po sa aklat ng Santiago, 5, Kapitulo 10 hanggang 11. Ang sabi po, mga kapatid, kunin ninyong halimbawa ng pagtitiis at ng pagtsatsaga ang mga propeta na nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Tunay na tinatawag nating mapapalad ang mga nagtiis. Narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at inyong nakita ang layunin ng Panginoon kung paanong ang Panginoon ay puno ng pagkahabag at pagkamaawain. Tayo po muna ay manalangin para sa ating pag-aaral. Dakilang Ama na nasa mga langit, narito kami ngayon mag-aaral ng inyong salita. Sasariwain namin ang mga kwento ng aming mga propeta na siyang nagbibigay sa amin ng halimbawa upang maging matatag kami sa aming kalagayan ngayon. Naway ang banal na Espiritu, Panginoon, siyang manguna sa amin upang sa ganun ay maging karapat-dapat kami at maunawaan po namin ang aming pag-aaral. Karunungan nawa ang inyong igawad sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat alang-alang sa aming Panginoong Yesus. Amen. So ating balikan ang kwento tungkol sa buhay ni Job sa chapter 1, verse 15 hanggang 19. So, ang sabi po sa balikan natin yung 14. Dumating ang isang sugo kay Job at nagsabi, nag-aararo ang mga baka at ang mga asno ay kumakain sa tabi nila. Sinalakay at tinangay sila ng mga sabeyo at kanilang pinagpapatay ng talim ng tabak ang mga lingkod at ako lamang ang tanging nakatakas upang magbalita sa iyo. So yun po yung unang nangyari sa mga hayop ni Job at ang pangalawa po ay sa 16, ang apoy ng Diyos ay bumagsak mula sa langit at sinunog ang mga tupa at ang mga lingkod at inubos sila. So mga kapatid, pati yung mga lingkod ni Job ay kasamang nasunog. So sa 17, ang mga Kaldeo ay nagtatlong pangkat. Sinalakay ang mga kamelyo, tinangay ang mga iyon, at pinagpapatay ng talim ng tabak ang mga lingkod. So mga kapatid, ninakaw ang mga kamelyo ni Job sa pagkakataong iyon, pati ang kanilang mga lingkod ay kanila rin pinagpapatay. At ang isa pang nangyari, mga kapatid, ito ang pinakamahirap sa lahat na mangyari sa ating buhay, tulad na nangyari sa ating kapatid na kailan lang ay nangyari ito sa NLEX patungo sa isang fellowship sa Pangasinan ba or Pangasinan. So, ang ama ay naghihinagpis
sa nangyari sa kanyang mga anak. So ang sabi po dito sa 18, ang inyong mga anak na lalaki at babae ay kumakain at umiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay. Biglang dumating ang isang malakas na hangin mula sa ilang. Hinampas ang 4 na sulok ng bahay, lumagpak ito sa mga kabataan at sila'y namatay. Kawawa mga kapatid. At ang panghuli mga kapatid, na sadyang napakahirap tanggapin sa buhay ng tao, na pagkatapos mawala ang mga hayop, mamatay ang inyong mga lingkod, at pati ang inyong mga anak ay namatay sa isang hindi inaasahang pagkakataon, ay napakahirap dalhin ito mga kapatid. Ngunit ito pa ang isang hindi magandang o kaya ay isang pangitignan kung ikaw ang magkaroon nitong sakit na ito. Ang sabi po dito ay isang nakakapandiring bukol mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa puyo ng kanyang ulo, mga kapatid. Kung sa ating buhay mangyari ito, mga kapatid, ano kaya ang magiging reaksyon natin? Maaaring ikaw ay magkaroon ng galit at magtatanong kung sino ang gumawa nito. At maaaring ang iba naman ay ang Diyos ang sisihin. Diba mga kapatid? Nakarinig na ba kayo ng ganitong pangyayari? Ako mismo nakarinig na ako niyan. At sasabihin, bakit ang mga anak ko pang namatay sa dami-dami ng masasama sa mundo? Bakit ang anak ko pa ang kinuha? At sasabihin mo, sana kasama na rin sana ako. At mga kapatid, ito ay napakalungkot dahil ano na lang ang magiging buhay mo pag nag-iisa ka na lang. Ang iyong mga anak na pinakamamahal ay biglang mawala halos lahat. Ano pa ang halaga ng ating buhay kung ganun? Ngunit, ang asawa ni Job, ano po ang reaksyon niya mga kapatid? Ito pa ay dagdag pasakit sa kalungkutan ni Job. Nadatapwat sana ay damayan niya ang paghihinagpis ng kanyang asawa. Ngunit ano pa ang sabi sa aklat, sa verse 9? Ang sabi po ay, pagkatapos ay sinabi ng kanyang asawa sa kanya, mananatili ka pa ba sa iyong katapatan? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Mga kapatid, masakit to pag sinabihan ka ng ganyan ng asawa mo. Susumpain mo ang Diyos. Na sila ay walang kamalay-malay, na si Satanas ang may kagagawan. Mga kapatid, sino kaya ang may gustong mangyari sa buhay natin ito? Wala, di ba? So, ganun pa man, sa mga sinabi ng kanyang asawa, ang sabi ni Job ay hindi siya nakitaan ng galit o masamang pananalita sa kanyang asawa o sa kanyang sarili. Bagkus ito, ang sabi niya, ang sagot niya sa kanyang asawa ay, tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job sa pamamagitan ng kanyang mga labi. Mga kapatid, tunay
na pinapakita sa atin ng Panginoon ang buhay ni Job sa kanyang katapatan dito sa nangyari sa kanyang buhay. Kung titignan natin ang ating sarili, malayong malayo mga kapatid. Kung tayo ay isang pinagkaitan lamang ng ating kaibigan nang hindi na mapagbigyan ng isang bagay, ay meron na tayong iniisip na hindi maganda. Ngunit kung ito ay isang mabuti at pagpapala sa iyo, na iyong hilingin at ipagkalob sa iyo, masaya ka. Ngunit minsan lang na hindi ka mapagbigyan. Salamat, kaibigan. Magkaaway na tayo. So, minamahal na mga kapatid, bigyan natin pansin ang tatlong mga kaibigan ni Job na ito ay tunay na nagmamalasakit sa kanya. Na hindi natin nakalain na mayroon pala siyang tatlo na dadamayan siya sa kanyang kapighatian. Di tulad ng kanyang asawa na sinisi pa siya. Nang mabalitaan ng tatlong kaibigan ni Job sa 2:11, ang lahat ng kasamang ito na dumating sa kanya, sila ay nagkaisang pumunta upang makiramay sa kanya at aliwin siya. Sa 12, nang kanilang matanaw siya mula sa malayo, siya ay hindi nila nakilala. Bakit kaya mga kapatid? Ikaw ba naman ang may sugat mula ulo hanggang talampakan, makikilala mo pa kaya ang isang tao? Lalapitan mo kaya? O ikaw ay mandidiri? Ngunit ang kanyang mga kaibigan ay hindi sila nandiri sa mga panahon na yon. Nang kanilang matanaw siya mula sa malayo, siya ay hindi nila nakilala. Kanilang nilakas ang kanilang tinig, umiyak at sinira ang bawat isa sa kanila ang kanya-kanyang balabal at nagbuhos ng alabok sa kanilang mga ulo paharap sa langit. Mga kapatid, ito sana ang makikita sa atin, tayo ay magdadamayan. Sila'y nalubhang nalungkot para kay Job na kanilang kaibigan. Sa kanilang awa ay kanilang tinangisan. Umiyak ng malakas. Dinamayan siya ng kanyang mga kaibigan. Pinalakas ang loob ni Job. Nakita nyo kung paano nagtiis at nagsiyaga si Job. Siya'y tapat sa Diyos at ang kanyang mga kaibigan ay dinamayan siya sa paghihirap. Di tulad ng kanyang asawa. At para sa ating lahat bilang bayan ng Diyos, mga kapatid, kamusta po ang pakikitungo natin sa ating mga kapatid na may ganitong pinagdadaanan sa buhay? No? Ang sabi po ng James Santiago 10:11, mga kapatid, kunin ninyo ang halimbawa ng pagtitiis ng pagtsatsaga at mga propeta na nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Tulad ng ating propetang si Job, siya ay naging halimbawa sa ating buhay. At tunay na tinawag nating mapapalad ang mga nagtitiis. Kaya nating tiisin, mga kapatid, ang ganitong sitwasyon sa ating mga kapatid na narito ngayon. Pinapakita sa atin ang kwentong ito na magdamayan tayo, mga kapatid. Tulad ng ating Panginoong Hesus, siya ay mahabagin. Ating palakasin ang mahinang loob, alalayan sila. Ating damayan silang lalong-lalo na ang nasa bahay ng sambahan. Dahil maraming natitisod sa pagkakamali ng iba, himukin natin sila na maging matatag sa pagsubok. Kaya't iwasan natin ang mga pagtalo-talo, mga kapatid, upang sa ganon ay walang natitisod sa atin. Alam niyo, kapatid, ay mayroon tayong mga
hinain ng bawat isa na aking naririnig. Na sana ito ay maayos natin upang sa ganun ay maging matibay ang ating samahan sa ating iglesia. At tayo ay maging karapat-dapat bilang anak ng Diyos sa sambahayan na ito. Marami sa atin ang mahihina sa pananampalataya. At kung hindi natin sila alalayan, marami pong magbabackslide. Meron na pong kilala na isa na hindi ko na po babanggitin dahil sa pagkatisod niya. So, mga kapatid, iwasan natin ang mga bulong-bulungan dahil ito ay nangyayari minsan sa ating loob ng iglesia. Himukin sila na maging matatag sa pagsubok. Ano pa, mga kapatid, ang hindi pagkakaunawaan, dapat natin ayusin at pag-usapan agad. Huwag magkampi-kampihan. Tayo ay huwag magbulong-bulungan na parang isip bata bagkus tayo ay mag-isip sa hustong gulang at huwag din tayong ito ay isang tsismisan, mga kapatid. Huwag na tayong magkampi-kampihan. So ang sabi ng Efeso 4:31-32, lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway at paninirang puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan. At maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. So, mga kapatid, dapat natin pag-usapan kung may mga hindi natin pagkakaunawaan at kailangan natin pagtibayin ang bawat isa bilang isang magkakapatid sa katawan ni Kristo. Ang sabi pa ng Hebreo 13:17, lalong-lalo na sa ating loob ng sambahan, yung ating mga namumuno sa atin na dapat tayong sumunod sa kanilang mga advice sa ating buhay. Ang sabi po sa 17, sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo sapagkat sila'y matamang nagbabantay alang-alang sa inyong mga kaluluwa. Bilang mananagot, hayaang gampanan nila ito na may kagalakan at hindi nang may hapis sapagkat kung ganito'y hindi ito magiging kapakipakinabang sa inyo. Alam naman natin, mga kapatid, na meron tayong rules dito sa ating loob ng iglesia. Kung tayo ay pinagsabihan ayon sa ating batas dito sa ating loob ng iglesia, ay ating sundin. Kung may curfew tayo, 9:00, hanggat maaari, mga kapatid, sundin natin kung anong payo ng ating namumuno. Sana po, kapatid, ating ituwid ang mga bagay na ito upang tayo ay magkaroon ng mayabong na pagsasama dito sa loob ng iglesia. Magkaisa tayo ng pag-iisip at pasakop tayo sa bawat isa sa atin na kung may mali man, kailangan nating ituwid. So, respetuhin natin ang mga namumuno sa ating iglesia at ang ating mga matatanda. So, dahil tayo ay tinawag sa isang katawan, ang sabi po ng Kolosas 3:12-13, bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan ng kabaitan, ng kababang loob, ng kaamuan at ng katyagaan. Sa 13, pagtisan ninyo ang isa't isa, at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa, kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gagawin. Mga kapatid, mga minamahal kong kapatid, maging matyaga tayo at patatagin natin ang ating puso sa paghimok
at pag-alalay sa ating mga kapatid. Dahil tayo ay tinawag ng Diyos upang magtulungan at mag-ibigan. Ipakita natin yung ating pagmamalasakit at magdamayan tayo sa loob ng iglesia. Katulad na nangyari sa mga kaibigan ni Job. Siya ay dinamayan sa kalungkutan ni Job. Naway mga kapatid, ito ay makita sa atin na magdamayan tayo at magtulungan sa lahat ng pagkakataon. Dahil ang Panginoong Yesus ay malapit nang dumating, kaya tayo ay mag-ibigan at palakasin natin ang bawat isa. Maging matyaga tayo katulad ni Job sa kabila ng kanyang naranasan sa buhay. Kaya mga kapatid, magpaalalahanan tayo sa bawat isa. Huwag tayong magbubulag-bulagan kung anong nakikita natin na may mali. Kailangan nating ituwid kaagad upang tayo ay magkaroon ng isang matuwid na pumumuhay dito sa loob ng ating iglesia. So mga kapatid, ito lamang ang aking mababahagi at ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito dahil muli ako ay nabigyan ng pagkakataon na magsalita dito sa inyo pong harapan. Itong aking dalangin mga kapatid, happy Sabbath sa ating lahat. Para po sa ating pagtatapos, tayo po lahat ay tumayo at ating pong awitin ang My Lord and I. So precious, so very so Dakila naming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa mensahe na aming narinig. Ang liwanag na aming tinanggap, ang inyong paalala, tulad sa naging karanasan ni Job at ang kanyang mga kaibigan, na siya ay dinamayan
siya ay pinalakas, at siya ay tinulungan sa kanyang kapighatian. Tulungan niyo kami, Panginoon, ang bawat isa, ang siyang aming maranasan, ang pagmamahal ng bawat isa, ang kanilang pag-ibig na siyang laging mangunguna sa aming puso, na maiwasan ang mga bagay na hindi ka nais-nais sa inyong harapan. Salamat, O Diyos, dahil kami po ay muli naming tinatanggap ang inyong mga salita. Naway aming maisabuhay ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa at kami po ay inyong patawarin sa aming mga nagawang kasalanan sa lahat ng aming kamalian. Ito po ang aming mga dalangin at pasasalamat alang-alang sa aming Panginoong Yesus. Amen.